Magandang araw po, welcome po sa aking channel of 9TV. Patalas sa 10. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Laurel, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang unfinished na hotel and resort na may total lot area na 17 hectares. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,393 feet. Kaya meron pong overlooking view ng Taal Lake and Volcano. May plantation din po ng Nara, Mahogany, Avocado, Gemelina, Rocarian Pine Tree, at coconut trees. Marami din po itong mga fruit-bearing trees, gaya ng langka, santol, bayabas, mangga, kalamansi, papaya, at yung guyabano nga po na nabanggit ko kanina, pati nyog. At marami pa pong iba. Dito po sa area na to ay meron pong mga tanim ng malunggay o moringa o bensulib tree. Then may mga part po ng lupa na slope ang terrain. Ito pong dinadaanan natin ay yung elevated part. Pero dito po sa kabilang side ay medyo slope po ang terrain. Pero kaya naman pong dumaan dito ang 4 wheels na sasakyan. Hanggang dun sa may unfinished structure o yung hotel at resort. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Bago po makarating dun sa tinutukoy ko na structure, meron pong pig pen dito o ulbo ng baboy. Yan po, kita nyo naman may laban pa siya. Then maayos naman ang structure nito. At mula po dito matatanong na natin yung tinutukoy ko na unfinished na building. Napakalawak po nitong property. Hanggang dun yan sa may kabilang bundok. Ganun po kalawak. So marami po kayong pwedeng i-project dito. Hindi lang po itong resort, kundi pwede nyo po itong i-subdivide. Gawin nyo pong family farm estate. I-subdivide at i-resale. Then pwede pong gawa ng bike trail, camping site. So marami po yung pwedeng project dito. Ito po yung 3-story building na kung saan medyo malaki na rin ang nagastos ni owner. Halos 7 million na raw po. Gawa ng hindi naman niya ito tinipid. So materialis puertes po yan. At kita nyo naman, meron pong maliit na sasakyan dito. Kaya accessible din po ito ng 4 wheels. Bago po tayo pumasok dyan at i-check natin ang building, dito po muna tayo sa part na to. At meron pong overlooking view. Masalo po kung nasa taas kayo or second floor or third floor, mas lalo pong visible ang Taal Lake at Volcano. Yan po, tunghayin nyo po. Ito pong napwestohan ng building ay isa sa pinakamataas na lugar nitong property. Hindi na po maiwasan ng komento na kesyo malapit sa bulkan o pumuputok ang bulkan. Pero po sa mga negosyante, alam po nila kung may potential o wala ang isang property. Ito namang unfinished structure, nagkataon lang na nabitin na sa budget at may pagbabago na sa kanilang
plano. Kaya ibebenta na lang po nila ito. Mula po pala Barangay Road, ito po'y inner lot at meron pong right of way. Nandito na po tayo sa unfinished na building. So dito po sa side na to ay magiging receiving area. Ito pong naparadahan. Then dito naman po ay may access door na papunta sa service area, pwede ring dining area, at sa dulo po yung kitchen. Na may pass-through window at yan po yung hallway papunta sa mga kwarto na kung saan meron pong kanya-kanyang banyo o toilet and bath. So mga 4 to 5 bedrooms po dito. At dito po yung pinakamalaking kwarto na may walk-in closet. So ito po yung napwestuhan at slope po yan hanggang dun sa kabilang side ang property. Labas po tayo dito sa walk-in closet at toilet and bath. Isa po ito sa pinakamalaking kwarto. Then, meron pong access door papunta sa receiving area. Ito po yung dinaanan natin kanina na mga maliit na kwarto na may sariling toilet and bath. Yan pong may lalaki, yan po yung nakagarahing sasakyan o receiving area. Ito po yung mga kwarto na nadaanan natin kanina. Then, ito yung pass-through window. May kitchen countertop. Mula po dito sa kusina, yan po ang magiging view. Punong-puno po ng mga fruit-bearing trees. So, mula po dito sa kitchen, meron pong hagdan. Papunta po dito sa mga kwarto dito sa baba. Slope po ang lupa. Kaya sinundan lang nila. Hindi naman sila naghukay na. So, dito po ay may common toilet and bath. Pasensya na po kung medyo madilim at wala pang kuryente dito. So, ganun din dito sa kabilang side. Yan po yung access door papunta sa isang kwarto. Ito pong side na to ay partition lang ang kailangan para may panibagong kwarto. At sa dulo pwedeng lagyan ng banyo. Dito po sa lower part ng building ay malaki din po ang mga kwarto. So mga 3 hanggang 4 po yan. Then ito po yung last bedroom na napakalaki din po ng espasyo nito. At paglabas naman po dito, maganda pong maglagay ng glass walls para mas maaliwalas. Ito pong hallway ay napakalaki ng espasyo. Then kahit po i-open na lang ito, gawa ng malamig naman po ang klima dito. At hindi lang po doon, dito po ay napakatahimik na lugar at sariwa ang hangin. Okay, balik na po tayo dito sa hagdan at aakyat na po tayo. Then pagtaas po ay nandyan na yung kitchen. At dito yung dining area, yan yung receiving area. At dito naman po ay may another stairs na kung saan papunta naman ito sa 3rd floor. May mga nakaabang na po na poste dito. Maganda rin pong lagyan na lang ng bubong ito at gawing events place. So napakalawak din po ng espasyo nito. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan niyo po itong buong property, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Jokno Highway at Canyon Woods, ang distance is 4.5 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 9.8 kilometers at ang travel time is 19 minutes. Kung manggagaling naman po sa Tagaytay, ang distance is 18 kilometers at ang travel time is 32 minutes. Mula naman po sa bayan ng Laurel kung saan nandun na po ang public market, mga business establishments at Laurel Municipal Hospital, ang distance is 6.4 kilometers at ang travel time is 18 minutes.
Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan man po for emergency purpose lang naman. At kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 81 kilometers at ang travel time is 2 hours and 10 minutes. Summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Laurel, Batangas at meron pong total lot area na 17 hectares. May overlooking view at ito'y nasa mataas na lugar. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Meron din pong plantation ng Nara, Mahogany, Gemelina, Rocarian Pine Tree, Guyabano at Nyog. Marami din pong mga fruit-bearing trees gaya ng langka, santol, bayabas, mangga, papaya, kamansi at marami pa pong iba. Mula po Barangay Road, meron pong right-of-way papunta sa mismong structure o unfinished building. Binebenta po ito ni owner sa halagang 1,200 pesos per square meter. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nob9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nob9TV channel, Nob9TV Listings, at Nob9TV On The Spot. Real talk, real fast. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.